Kailan pa naging gawain ng demonyo ang gawin tayong pipe? Bakit ang demonyo hindi niya hinahayaang magsalita ang tao? Yun po yung nangyari sa Ebanghelyo. Ang pagkakapipi ng isang lalaki ay dahil daw sa gawain ng espiritong masama o ng demonyo na naroon sa isang lalaki. Minsan po ang gawain ng masama ay pigilan tayong magsalita ng katotohanan. Maraming taon na nakararaan, may isang magbabarkada. Sila ay ang kanilang maliit na negosyo ay magpa-party. Ewan ko po kung naiintindihan nyo ako. Pero ito po yung provider ng mga sound system. No? Sila po yung nagpo-provide ng music, disco music. Ewan ko tama, luma na yatang term yun. Ano? Sa mga kasiyahan, sa mga birthday parties, sa bandang huli, no, sila yung nagpo-provide o nagbibigay ng mga music para sumayaw yung mga tao, yung mga guests, ano po. So yun ang gawain po nitong magbabarkadang ito. At ito ay nangyayari almost every weekend. No? At iimbitahin sila, anayahan sila, at sila ay magse-set up ng malalaking mga speakers. Naroon yung DJ, kasama nila. Sila yung gumagawa, kumipili ng papagpatugtog at talagang magiging masaya ang lahat dahil sa tugtugan na iyon. Pero merong isang ginagawa itong grupong ito ng mga kalalakihan. Ano yon? Sa bandang huli ng kanilang pagpa-party, may ipapalabas sila sa isang overhead projector. No? Ito po ay yung mga hindi magandang mga video, malalaswa, ika nga. Ano po? At yun ay gawain nila almost every weekend, every time na sila ay maaanyayahan, ay bandang huli ng party, magpapalabas sila ng sabihin nating malalaswang video. Nangyari ito ng maraming buwan hanggang isang gabi, pagkatapos ng party, nagdiligpit na sila, isa sa kanila ang nagsalita. At ang sabi nitong lalaking ito na kailang kaibigan, itigil na natin. Itigil na natin yung pagpapalabas natin ng malalaswang video towards the end of the party. Kahit medyo natatakot o nag-aalangan, sinabi niya ito. Ang maganda rito, pinag-isipan ng lahat ng kanyang barkada at hindi naglaon, tinigil na nila yung gawain na iyon. Wala na silang ipinapalabas. Dahil may nagsalita, dahil mayroong pumunto ng bagay na mali, natigil ang pagpapatuloy ng maling gawain. Dahil may nagpahayag, nagsabi na mali yung ating ginagawa, kaya natigil na lang yung ginagawa nilang mali at masama. Papaano kung hindi nagsalita? Siguro nagtagal pa iyon ng ilan pang mga buwan o taon. Ito po ang isang dahilan kung bakit yung hindi pagsasalita ay masasabi na tayong gawain ng masama. Kapag tayo ay pinigilang magpahayag o magsalita ng katotohanan. Ang demonyo, kapag pinigilan tayo na itama ang mali, yan ay gawain na hindi maganda sa magiging kalagayan ng tao. Kapag wala nang nagtama o nagtumpak, kapag wala nang nag-oppose o kumontra sa gawain na hindi maganda at masama, yan ay gawain ng masama o ng demonyo.
Kaya po minsan tumatagal ang mga struktura o sistemang mali dahil walang nagsasalita. At ang Panginoon sa Ebanghelyo, isinusugan pa niya ito. Hindi niya lang sinabi na ang demonyo, pinipigilan tayong magsalita ng katotohanan na tama. Sinabi pa niya na hindi ganun karami ang gumagawa ng ganito. Sabi niya sa bandang huli, manalangin kayo na ang Diyos magsugo pa ng mga pastol para sa mga tupang naliligaw. Na parang sinasabi ng Panginoon, manalangin kayo na magkaroon kayo ng tapang na nanggagaling sa Diyos para itumpak ang mali, idiretso ang baluktot, sabihin ng katotohanan sa kalagitnaan ng kasinungalingan. At yan nga, kung ating pagkakalimiin, yan ang kailangan natin ngayon. Kung pakiramdam po natin ay para tayong nabibihag na lang sa kahirapan, kung pakiramdam natin ang lipunan natin nababalot ng kasinungalingan, ng lokohan, nakawan, o pang-aabuso, ang kailangan po natin ay ang Espiritu ng Diyos na magbibigay sa atin ng tapang para magsalita ng katotohanan. Kailangan nating magsalita, lalo pa kung nakikita natin na mali ang nangyayari o ginagawa. Sapagkat ang pagsasalita ng katotohanan ay galing sa Diyos. Ngunit ang pagiging tahimik sa gitna ng kamalian ay gawain ng masama. Idalangin po natin ang biyayang iyon upang magkaroon tunay ng kalayaan at kaginhawahan ang buhay natin bilang isang bayan, bilang isang lipunan. Magsalita tayo, lalo pat kung kailangan ng mga tao ang tunay na kalayaan at kaginhawahan.